Sa pagkakataong ito, gusto nating iparinig sa inyo ang ilang bahagi sa isang debate na ating nasaksihan, no, tungkol sa RH Bill. Ito ay naganap sa ating TV5. Iparinig natin sa inyo ang ilang bahagi sa debating yon at saka ang atin namang komento. So pakinggan ninyo ng mabuti. Okay, sa bahaging ito, magbibigay daan po tayo para sa audience natin magtanong sa ating panel. Ang sa ating paksa sa bahaging ito, sino ba ang dapat magdikta pagdating sa usapin ng reproductive health? Ang gobyerno, ang simbahan, o ang individual? O kayo? Okay. Yes. Simulan natin sa panig ng mga laban sa RH Bill. Hindi po daw makakapasok sa Kingdom of Heaven ang gumawa ng premarital sex at ng adultery. At ayon din sa pananaliksik ng pinakamagagaling na siyentipiko sa buong mundo, Nobel Prize winner po siya, si George Akerlof, at isa pong Harvard AIDS Director. Meron po silang separate studies, napakalawak po yung pananaliksik nila. Nakita po nila isang dato, conclusion na pareho. Ang sabi nila, pag nagpalaganap tayo ng contraceptives, yan ang gusto ng RH Bill, magpapalaganap din ang premarital sex at extramarital sex. Okay. Sige, isa pa niyo. Kaya nga po tungkulin ng simbahan na pangaralan ang kanyang mga miyembro na ang sex is only intended for the married couples. Yeah. Married couples lang. Kaya kung mayroon mang nangyari na mga fornication sa member ng simbahan, may pagkukulang yung simbahan. Okay. Okay, gusto nating magbigay komento sa pahayag ng isang pari ng Philippine Independent Church. Kasi yung huling narinig ninyo ay reaksyon yon sa isang paring hindi katoliko na Iglesia Independente o Philippine Independent Church. Sa nalaman natin na ang Philippine Independent Church ay pabor sa RH Bill, di ba? Sa ating pagkaalam. Merong Katoliko o anti-RH Bill ang nagpahayag na kung mapasa ang RH Bill, lalaganap ang yung tinatawag nating premarital sex, yung fornication, yung sex na maganap na hindi sa married, no? Okay. Sabi ng pari ng isang hindi katolikong simbahan, no, si Father Henry, no, sa Philippine Independent Church, na kaya nga tungkulin ng simbahan na ituro ang morality o na hindi dapat ang fornication, no. O kung mangyari sa isang simbahan yung maling gawain yan, yung premarital sex, may pagkukulang ang simbahan. So, ang ating komento diyan, no, o ang ating sagot diyan, no, mga kaibigan, mga kapatid, na ang simbahan ay masasabi nating nagtuturo dahil noon pa man ay tinuturo na ng simbahan na bawal yung fornication o yung premarital sex. So kung ating sabihin na may pagkukulang ang simbahan, maaring may pagkukulang ang simbahan kung hindi naman siya nagtuturo. Pero kung nagtuturo siya sa mga tao o sa mga miyembro niya, ay hindi nating masasabi na ang simbahan ay nagkukulang. Ang nagkukulang ay yung mga tao na hindi nakikinig, no? Uulitin ko, ang nagkukulang hindi ang simbahan dahil ang simbahan ay nagtuturo na noon pa. Kung merong mga tao o kung merong mga katolikong hindi makinig, sila ang dapat sasabihin natin na sila ang may kasalanan. Bakit hindi nila sinusunod ang turo ng simbahan? Kagaya ng Diyos. Ang Diyos ay may batas. Sasabihin ba natin na nagkukulang ang Diyos kung ang mga tao ay hindi nakikinig sa batas niya? Hindi.
So, ganon rin sa simbahan. Hindi natin pwedeng sabihin na nagkukulang ang simbahan sa pagtuturo dahil talaga namang nagtuturo ang simbahan na mali ang premarital sex. Diba? So, kung ang mga tao o ang mga miyembro ay hindi sumusunod, hindi natin ipasa ang blame sa simbahan dahil ang simbahan ay talagang nagawa na sa kaniyang katungkulan na maipalaganap kung ano ang mga aral ng Diyos. So yun lang ang ating komento sa sinabi ng isang pari ng Philippine Independent Church sa pagpabor nila sa RH Bill. So yung Katoliko na anti-RH Bill, tama yung sinabi niya na merong mga survey talaga na yung mga bansa na nag-a-adapt ng contraception, lumalaganap yung premarital sex, dahil hindi sila takot yung mga estudyante pa na gumagawa ng premarital sex dahil may panghadlang na sila para hindi sila mabubuntis. So yon ang ating komento sa puntong yon, mga kaibigan, mga kapatid. Pinakamakita natin na poverty very obvious dito sa Manila. Metro Manila. Sa mga squatter area, yun lang ang titingnan mo. Mismo po yun na ginagamit na mukha para isulong ang panukalang batas na ito Yung mga mahirap nating nasa squatters area. Ang solusyon po ba natin dito sa mga squatters na narito sa Maynila ay bigyan sila ng condom at pills para wag dumami? O ang ultimate solution po natin dyan sa kahirapan nila ay bigyan sila ng hanap buhay, ibalik sila sa probinsya. Kasi po yung ang suliranin po natin na hindi overpopulation. Ang suliranin po natin nakakonsentrate ang mga population natin sa mga urban centers sa pag-aakala ng ating mga mamamayan na nandoon ang hanap buhay, na wala naman. So sana po ang pakiusap natin, sa halip na isulong ang isang panukalang batas tulad ng reproductive health, ibigay natin sa mamamayan ang kailangan nila. Edukasyon, hanap buhay, at sa mga kababaihan nating nagdadalang tao lalo't higit, ang proper medical care sa kanilang pagbubuntis at pagdadalang tao. Sige, susunod po. Tanong naman sa panig na ito, para sa kabilang panig. Panel. And my question is, there is coercion in the bill because as a doctor, I'm forced to do something against my will. Which is? Which is to ligate, sterilize, and refer. But there is a punitive clause there which includes, meron po, I read the amended one, that there is still a punitive clause that I will be imprisoned. Hindi pa na-amend, kaya dapat hindi natin pag-usapan yung amendment Anti-interpellation has come. Has finished. Ano ang masasabi niyo dun sa clause na yun na nagpapibigay parusa sa mga hindi sumusunod sa RH Bill? Doon po sa sinasabi ni Ma'am na coercion, dito Section 28 Prohibited Acts, letter A, number 3. Number 3. Refusal to extend healthcare services and information Yeah. on account of the person's marital status, gender, sexual orientation, age, religion, personal circumstances, or nature of work, provided that the conscientious objection of a health service provider based on his ethical and religious beliefs shall be respected. However, So, walang coercion doon. Siguro sa pagkakataon nito, baka nais niyo pong magtanong, Dr. Claudio. However, the conscientious objector shall immediately refer the person to such case. You refer to somebody who can do it. That is not, you're not coerced. It's the element of coercion. Yun ang sinasabi nila. May elemento daw ng pagpipilit sa RH Bill. Maaaring sagutin sa pamamagitan ng isang tanong mula kay Dr. Claudio. Sa ilalim po ng kalakaran ng etika ng mga doktor, napakalinaw po na yung provision ng bill na ganyan na sinasabi na kahit ang doktor ay may conscientious objection sa isang bagay, hindi niya pwedeng ipagkait. Etika po namin yan Hindi niya pwedeng ipagkait sa tao yung serbisyo. Kung sa kanyang konsyensya hindi niya pwedeng ibigay, dapat talaga ipasa niya sa ibang tao. Ang tanong ko po, kapag may conflict
ang ethical and moral principles ng profesyon ko, ng ibang simbahan, sa loob ng sarili niyong simbahan kasi meron ho kaming Catholics for RH dito at ang polls ay nagpapakita ng karamihan ng Katoliko are for the RH bill. Ano ho ang ethical na, ano ho ang dahilan, ito hong hindi ko maintindihan, Father, kung bakit ang konsyensya ng iilan, ng isang grupo, ng isang simbahan, ay kailangan pong manaig sa malayang pagpili ng bawat isa. Hindi naman ho kayo mapipilitan Father. sa ilalim ng Yun RH. ang sa consensus objection po, ang basic principle po dun ay the moment mag-invoke ng consensus objection ng isang professional, mediko ano pa man, dun yun matatapos sa pag-object niya. He or she will not be forced to refer it. Otherwise, useless ang consensus objection. So yun po ang sa Europe po at sa Amerika, ang mga may consensus objection na provision ng mga batas, including abortion, they are not required to refer it. Hanggang doon lang yun sa kanila. Otherwise, useless ang consensus objection. Ikalawa po, yung tanong tungkol sa, precisely po, bakit kailangan ng RH bill? Ang nag-i-impose dito ang gobyerno sa inyo. Ang sabi natin, individual ang dapat magdesisyon. Kayo pong tatay at nanay ang magdesisyon. Kahit po ang simbahan, kinikilala ang kalayaan ninyo. Kayo magdidesisyon sa hulit-huli. Pero iba, kapag sinabatas ito, gobyerno ang magdidikta sa inyo. Okay. Kung anong dapat. Sino magtatanong? Okay, magkomento na naman tayo. Binanggit ang consensus objection. Dahil, mga kaibigan, mga kapatid, sa RH Bill ay mayroong provision na kapag ang isang doktor ay may lumapit sa kanya na isang babae na gustong magpaligate, for example, tapos ang doktor na nilapitan niya ay isang halimbawa totoong Katoliko o Katoliko na devout, devout Catholic, na sundin niya talaga ang kanyang pananampalatayang Katoliko na against sa morality, against sa batas ng Diyos ang pagpaligate. So, hindi siya pwedeng magbigay serbisyo ng paligate sa babaeng yon dahil labag ito sa kalooban niya. Pero, ang provision sa RH Bill ay kung hindi mo kaya dahil labag sa paniniwala mo, ay dapat i-refer mo siya sa iba o sa ibang doktor. So, ang sa aming sides, sa ating side sa anti-RH Bill, ay coercion yun, Coercion, Pinipilit ka. So, parang may inconsistency ang RH Bill, Dahil hindi ka naman pilitin, diba? May respeto naman, sabi ng RH Bill, di ba? O, hindi ka naman pilitin. Pero, yung pilitin kang i-refer sa iba, ay coercion yun, Pilitin kang i-refer sa iba kung hindi mo kaya dahil labag sa paniniwala mo, tapos pipilitin kang i-refer ito sa iba, paano natin magawa yun na sa kalooban natin, masama yung pagpaligate? Tapos i-refer natin sa iba na magawa nila. Parang nag-command ka or hindi ikaw nga ang gumagawa, pero ikaw ang parang instrumento na magawa yon ng doktor na yon. So, hindi pwede sa atin yan, Useless, sabi pa ni Father Melvin, useless ang consensus objection kung i-add o nasa provision ng RH Bill na kung hindi mo kaya, ninerespeto ka, hindi ka obligado na gumagawa sa pagpaligate ng yung babae yon, pero yung pilitin kang i-refer yon sa iba na hindi mo naman gusto dahil sa akala mo masama ang pagpaligate, pilit yun, coercion yun. So, may pagka-inconsistent talaga, yung punto sa provision ng RH Bill. Mga kaibigan, mga kapatid. So, yun ang ating dinadagdag sa argumento ni Father Melvin
sa mga argumento ng isang paring Metodista na pro-RH bill at yung sinabi ni Dr. Claudio na isang pro-RH din na wala daw coercion. Pero kung ating iintindihin ng mabuti ang particular na provision sa RH bill na yon, talagang may coercion. So, hindi talaga mabuti itong RH bill na gusto nilang ipasa, mga kaibigan at mga kapatid. Have access to reproductive health otherwise. Maraming salamat po. Ang ikatlong miyembro ng mga maniniwalang kasalanan ng RH bill mula sa Family and Life Ministry, si Reverend Father Melvin Castro. Reverend Father Castro, 30 seconds po. Malalim ang katanungan kung kasalanan ng panukalang batas o hindi sa pagkatao ang nagkakasala. Ang kasamaan ng panukalang batas ay magiging okasyon siya ng pagkakasala ng tao at ng sambayan ng Pilipino. Mantakin ninyo, uutusan tayo, ipopromote ang contraceptive. At karamihan sa contraceptive, kikitilan ng buhay na naroroon na sa sinapupunan, yung abortive patient na sinasabi. Kaya kami, simbahang Katoliko, kasama mga Hudyo at mga Muslim, naniniwala, kailangang ibasura ang panukalang batas. At para naman mabuo ang panig ng mga naniniwalang hindi kasalanan ng RH bill mula sa Canon of the National Cathedral, Iglesia Filipina Independiente, Reverend Father Henry Hanyola. Reverend Father Hanyola, bakit nga po hindi kasalanan? 30 seconds lang po. At kahapon, 2 ulit kong binabasa yung RH bill. Wala akong nakitang masama dito. At kung sasabihin natin na kasalanan tanging ang Biblia lamang makapagsasabi na mayroong kasalanan dito, sa aking pagtingin, wala pong kasalanan because the IFI believes that contraceptives is not a sin biblically and theologically. Wala pong kasalanan doon. Walang ipinagbabawal ang Diyos na Hindi po totoo ang sinabi ni Reverend Father Henry Hanyola, isang paring Philippine Independent Church na pabor sa RH bill, na sabi niya na sa Biblia hindi labag sa kalooban ng Diyos ang contraception. Hindi po totoo yan. Dahil kapag babasahin natin ang Heneses Kapitulo 38, versikulo 8 hanggang 10, mababasa natin na si Onan nag-contracept siya, no, sa pamamagitan ng withdrawal. Ang withdrawal ay isang paraan ng contraception. So, siya ay pinarusahan ng Diyos sa kanyang ginawa ng pag-withdrawal. So, hindi po totoo ang sinabi ni Reverend Father Henry Hanyola, isang Philippine Independent Church priest. Contraceptives ay kanilang kinokontra na yung kaayusan na inilagay ng Panginoon The natural order of things. Para sa pagkakaroon. Bishop, okay. Yung po bang pinagbabasihan ninyo nung moral law ay Biblia rin ho? I assume, kasi pinapangatawanan niyo po ang simbahang Katolika. Sa kabilang panig naman, Biblia rin ang kanilang ginagamit bilang basihan para sabihin na hindi raw kasalanan ng RH bill. Bakit po tayo nagkakatalo dito samantalang isa lang naman ang Biblia ang ginagamit ng mga Katoliko at ng mga Protestante? Tawagin na natin. Ang katawan ng lalaki at ang katawan ng babae are so created that magkalik sila dapat magkanak. Okay? So, yan ang natural law in a very short explanation. No? And then they also say humanity na itong dalawang main functions of marriage, procreative at saka unitive, ay dapat hindi magkahiwalay. The inseparability of the two functions. Pero, I don't know to what extent si Father Iniguez can absolutize that kasi kung menopause ka na, separated na yan. Kahit natural family planning, you also are preventing the procreative function. And then, it's very unnatural na when a woman is very fertile at gusto niyang makipagtalik sa kanyang asawa, you are preventing her. It's very unnatural. Gusto ko malaman kung anong sagot ni Bishop Iniguez dun sa point ni Bishop Lano na unnatural nga naman at some point, and in many cases, na magsisex kayo hindi dahil para manganak. So, ang sexual intercourse is an expression of love.
But at the same time, it is also procreative. Sapagkat ang layunin ng Panginoong Diyos ay sa pag-iibigan ng mga mag-asawa, doon magmula ang buhay. Pero ito ay isa ring responsible decision na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Bakit po? Imam, kayo po. Sa aming mga Muslim, ang pinakabatayan namin itong Quran. Kung anong nasabi sa Quran, talagang hindi kami susuway. Ayun nga, nabasa ko kanina yung sinabi ko, lahat aktular, wala na kung ibig sabihin yun, huwag ninyo patayin ng inyong mga anak. Ibig sabihin yung patayin nyo, ang nandun na sa loob, tapos gumagamit kayo ng mga contraceptive. Paano lang pinatay mo na yun? Kasi sinabi niya, huwag mo patayin yun, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kami ang Pero sinasabi, kung nag-menopause na po. Kung nag-menopause. Bawal na ba ang sex pag menopause na? Hindi naman. Kasi po, hindi na po pang procreation pag menopause na, siyempre. Hindi naman kasi kaya For binigyan unity na lang yun at kaya- enjoyment. Hindi bawal sa amin yun kasi talaga nilikha ang babae para sa iyo. It's my wife, nandiyon siya. Yes. Masaya pa rin kami. Reverend Hanyola, baka gusto niyo mag-komento dyan. Kung ating titingnan o babasahin, mismo si St. Paul sa kanyang unang sulat to the 1 Corinthians chapter 7 verse 3 to 5, babasahin ko lang, kahit yung 5 lang. Huwag kayong magkait sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping upang may ukol ninyo ang panahon sa panalangin. Pagkatapos magsiping na uli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapipigil. Tama. So ang ibig sabihin doon na ang sex ay a gift of God. Hindi kasalanan ng mag-asawa na mag-sex anytime. 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 Kung ito ay Father Castro. Karapatan po talaga ng mag-asawang nasa loob ng sakramento ng kasal, anytime gamitin yung kanilang giftedness ng sexual intimacy. Yun po precisely ang sisirain ng contraception. Dahil ang magiging tingin nila sa isa't isa, wala ng procreation. Yung pleasure part na lang. Genesis 38:1-10. Ando doon po si Onan. Si Onan ay mayroong sa batas po ng mga Hudyo, Israelita, kailangan mapangasawa niya yung nabiyuda ng kanyang kapatid. Ayaw niyang magkaanak eh. So ang ginawa niya, tinapon niya ang kanyang similya sa lupa. Ayun. So yun ay contraception. Ito po ay nasa Biblia. Ano po ang ginawa ng Panginoon kay Onan? Kinitil ang buhay. Nagalit. Pastor Silva, sagutin niyo nga po yan. Sige po. Okay. Pastor Silva, sagutin niyo po yun. Ano po ba? Kasalanan po ba yung ginawa niyang pagtapon niya ng similya niya? Kasalanan ni Onan dahil hindi niya tinupad yung kanyang tungkulin sa kanyang kapatid. Hindi dahil sa tinapon niya ang similya niya. Yun ba Hindi dahil tinutukoy niyo? tinapon niya per se ang kanyang similya o gumamit siya ng contraception, kundi hindi niya ginawa yung kanyang tungkulin sa kanyang kapatid na bigyan ang kapatid niya ng Okay. Father Castro, sagutin niyo yun. ng tagapamana. Hindi raw niya ginawa yung tungkulin niya. Precisely po, hindi niya ginawa ang tungkulin niya magkaanak doon sa babae dahil tinapon niya nga ang similya niya. Ang galit ng Panginoon, hindi dahil sa contraception, which is, pag ginamit natin yun, pati ang artificial, pati yung natural contraception, ay hindi rin natin pwedeng gawin. Isang bagay na pinapahit sa inyong pananaw ay hindi naman kasalanan. Ano ho? Mga kaibigan, mga kapatid, ating sasagutin ang pahayag ng tatlong religious leaders ng mga relihiyong hindi katoliko. Ang pahayag ni Bishop Rodrigo Tano, isang protestante na isang pro-RH bill, ni Reverend Father Henry Hanyola, isang paring Philippine Independent Church, at saka si Pastor Ray Sison, pastor ng United Methodist Church na isa ring pro-RH. Sabi ni Bishop Rodrigo Tano, isang protestante, na yung humanity daw ng ating simbahang katoliko na absolute yung sa pagsiping o sa sex
ay talagang hindi ihiwalay ang procreation. Talagang magsama yung procreation at saka yung unitive na sinabi na sa pagsiping ng mag-asawa, sa pag-sex, ay talagang hindi ihiwalay yung pleasure o yung enjoyment at saka yung procreation. Dapat yung dalawa nandun. Okay, mga kaibigan, mga kapatid, sabi niya hindi yon absolute. Dahil sabi niya, halimbawa kung ang babae ay menopause na, talagang completely hiwalay na yung procreation. So, pwede namang mag-sex, pero walang procreation dahil menopause na. So, hindi absolute na kailangang isama ang procreation sa pagsisex. So, ang sagot naman natin yan, iba yung menopause. Dahil sa RH Bill kasi, hindi naman natin tinututulan ng sex. Dahil sa sex, o yung sex ay sacred. Talagang isa sa gawain ng mag-asawa ay yung sex. Pero bakit tinututulan natin ang RH Bill? Dahil sa contraception, hindi sa sex. Hindi tayo tutol sa sex ng mag-asawa. Tutol tayo sa sex ng hindi nag-aasawa, yung premarital sex. Pero sex per se sa mga mag-asawa, hindi tayo tutol. Bakit natin tinututulan ng RH Bill? Hindi dahil sa sex, kundi sa contraception. Sa menopause kasi ng mga babae, kung ang mga babae sa mag-asawa ay menopause na, incapable of procreating na. So kung mag-sex sila, hindi sila makagawa ng anak, o hindi sila makabunga, hindi sila makaprocreate dahil menopause kasi ang babae. Walang hinahadlangan na buhay dahil hindi fertile ang babae. Sa RH Bill kasi, ang tinutulan natin yung contraception. Walang contraception sa pagsiping ng babae at lalaki kung menopause ang babae. So, hindi contraception yun. So, hindi tayo tutol sa pagsiping ng mag-asawa kung ang babae ay menopause na. Contraception ang tinutulan natin. Isang halimbawa pa diyan, sa kaso na kapag baog ang babae, baog ang lalaki. Kapag baog ang lalaki, kung magsiping sila sa kanyang asawa, hindi rin sila able. Hindi sila capable na makagawa ng buhay. So, walang hinahadlangan na buhay dahil baog ang lalaki. At saka yung mag-abstain naman ang mag-asawa sa pag-sex, hindi rin yun contraception dahil unang-una, hindi sila nag-sex. At saka, wala silang magawang procreation dahil hindi sila nag-sex. Sa sex kasi, o sa pagsiping, may posibilidad na procreation kapag ang dalawa sa kanila ay fertile. May egg ang lalaki, may egg ang babae, at saka may semen ang lalaki. Diba? Pero sa natural family planning, halimbawa, yung gagamitin yung original, yung ancient na pamamaraan sa pagplano ng pamilya, yung abstinence, hindi contraception yun dahil wala silang hinahadlangan na buhay dahil hindi sila nagsiping. Paano ba natin masabi yun na contraception yun na hindi naman sila nag-sex? Kasi yung mentality natin, yung essence ng contraception ay yung sex na fertile ang dalawa tapos sinahadlangan ang buhay. Yun ang contraception. Pero kung hindi sila magsiping dahil hindi pa sila gustong magkanak, hindi contraception yun dahil hindi sila nag-sex. Walang hinahadlangan na buhay.
Dahil kapag sabihin natin na hindi tayo mag-sex, contraception na yon, halimbawa ako, hindi ako makipag-sex sa gusto kong babae. Contraception na din yon. Hindi. Yung sinasabi nating contraception na yung magsisex ang mag-asawa, tapos gagamit ng kung ano-ano o hadlangan yung buhay na posibleng magawa. So yung sinabi ni Pastor Ray Sison na tinatawag niyang natural contraception, ang natural family planning, mali yon. Dahil unang-una, hindi contraception ang natural family planning. Bakit iniba ni Pastor Ray Sison kanina sa pagsabi niya na natural contraception, na hindi yan ang turo ng simbahang Katoliko. Ang turo ng simbahang Katoliko, natural family planning. Uulitin ko, ang natural family planning, hindi contraception. So, mali yung sinabi ni Pastor Ray Sison na natural contraception. Tandaan nyo yan. Uulitin ko, natural family planning na pinapayagan, pinahintulutan ng simbahang Katoliko, hindi contraception. Bakit hindi contraception? Dahil sa pagsiping, hindi fertile ang isa sa dalawa, sa mag-asawa. So, hindi sila makabuo ng buhay. Hindi sila capable sa paggawa ng buhay dahil hindi fertile ang isa sa kanila o dalawa ba sa kanila. So, walang buhay na hinahadlangan. Walang kinontracept na buhay. Hindi katulad sa ginawa ni Onan na nag-withdraw siya na may semen naman siya, tapos ang babae naman ay okay, fertile. Tapos, winidraw niya yung semen, binuhos niya sa lupa, kaya pinarusahan siya ng Diyos. So, yan, mga kaibigan, mga kapatid, ang sagot natin. So, walang problema kung menopause. Dahil hindi contraception kung magsiping ang mag-asawa. Dahil hindi sila capable sa paggawa. Samantalang yung kung kapag ang babae at lalaki sa mag-asawa, magsiping sila tapos fertile silang dalawa, then gagamit sila ng contraception o mag-withdraw ba ang lalaki o magpalagit ang babae. Klarong-klaro na sa pag-sex nila na nandun na ang procreation dahil fertile silang dalawa pero hinahadlangan nila. So yun ang contraception, kagaya sa ginawa ni Onan. So yung sinabi nila na tinatawag nilang contraception yung natural family planning, mali yun. Bakit mali? Uulitin ko, dahil sa pagsiping ng mag-asawa, hindi fertile ang dalawa o isa sa kanila, so hindi sila capable sa paggawa ng buhay. Kagaya yan sa pagbaog ang lalaki o may diferensya ang isa o dalawa sa kanila, lang-alang naman parusahan sila ng Diyos na hindi sila capable sa paggawa. Di ba? O, maling morality yan, no? Hindi makatarungan yan. So kung hindi pa ninyo lubusan na nauunawaan ang natural family planning sa simbahang Katoliko, magtanong kayo, magsuri kayo. Babasahin ninyo ang mga librong Katoliko na nag-explain, nagbigay liwanag sa atin kung ano talaga ang contraception, ano talaga ang natural family planning. At saka yung sinabi ni Henry, no? Father Henry Hanyola ng Philippine Independent Church, na binasa niya ang unang Korinto 7, versikulo 3 hanggang 5, na ginamit niya ang mga talatang yon sa pag-justify ng contraception, na kung babasahin natin, wala namang contraception sa mga versikulong yon. Okay, babasahin natin kung meron bang contraception. Okay. Unang Korinto Kapitulo 7, versikulo 3 hanggang 5. Binasa niya ang 5 lang, pero babasahin natin ang 3, 4 hanggang 5. Dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa, at gayon din naman ang babae. Sapagkat hindi na ang babae ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Gayon din naman, hindi na ang lalaki ang may karapatan sa sarili niyang katawan, kundi ang kanyang asawa. Huwag ninyong ipagkakait ang inyong sarili sa isa't isa, malibang pagkasunduan ninyong
huwag munang magsiping upang maiukol ninyo ang panahon sa pananalangin. Ngunit pagkatapos, magsiping na muli kayo upang hindi kayo matukso ni Satanas dahil sa hindi na kayo makapagpigil. Walang sinabing contraception dito. So, hindi dapat gagamitin ito ng mga pro-RH sa pag-argue nila. Dahil unang-una, hindi ito nagtuturo na ang mag-asawa, kung magkasundo sila na huwag muna manganak, ay gumamit sila ng contraception. Hindi sinabi sa mga talatang o sa talatang binigay ni Reverend Father Henry Hanyola kanina. Di ba? Binasa niya ang 5, pero walang mababasa tayo dito na magkasundo ang mag-asawa na kung hindi sila gustong manganak, maggamit ng contraception o mapalaygit o kondom. Wala dito, hindi sinabi dito. Sa totoo nga, itong mga talatang ito, nabasa ko ito sa librong Katoliko na ginamit itong mga bersikulong ito sa pagpo-promote ng natural family planning dahil sinasabi dito na huwag ninyong ipagkait ang inyong sarili sa isa't isa dahil yan sa mga katungkulan. Kung ano ang tungkulin ng lalaki at babae, dapat tuparin. So, huwag ipagkait ang isa't isa. Maliban na lang kung pagkasunduan ninyong huwag munang magsiping. So, kung magkasundo sila, yun ang konsepto ng natural family planning na sabi ng babae o di kaya lalaki. Parang mahirapan tayo kung magbuo tayo ngayon ng ibang anak. So, magsundo tayo na huwag muna tayong magsiping. So, itong text na ito, itong talatang ito, dapat ang gagamit nito ay yung tayong mga Katoliko dahil natural family planning ito. Dahil mayroong pagsundo na hindi muna magsiping. Di ba? Natural family planning ang makagamit nito sa talatang ito dahil mayroong ginawang kasunduan ng mag-asawa. At saka kung magsiping naman, hindi naman sinabi dito na gagamit tayo ng contraception. Bakit gagamitin natin ito? Sa atin namang nalalaman ang mga Protestante, karamihan sa kanila, sola escriptura naman sila. Na kapag hindi daw mababasa sa Biblia, hindi natin paniwalaan. Pero kung babasahin natin ang Biblia, Hineses hanggang Revelation, wala tayong mababasa na ang contraception ay pamamaraan sa pagplano ng pamilya. Ang mababasa natin sa Biblia ay yung natural o yung abstinence dahil yung abstinence sa natural family planning biblical yun dahil fasting yun. Di ba? So, mga kaibigan, mga kapatid, yung ginamit na verse o talata ni Reverend Father Henry Hanyola, isang Philippine Independent Church priest na pare, hindi yun pabor sa contraception. Dahil hindi nagsasabi ang mga talatang yon ng contraception. Nagsasabi ang talatang yon, ano ang sinabi nun, na magkasundo ang mag-asawa. Na kung yan ang reason na hindi pa sila capable na magawa dahil mahihirapan sila, so pwede na silang hindi muna magsiping, magkasundo. Pero kung magkasundo sila na mag-sex o magsiping, walang sinabi na mag-contracept. Wala dito. Bakit gamitin natin ito? Tayong mga Katoliko, ang ginamit nating talata na mali yung contraception, yung sa kaso ni Unan. Di ba? Klarong-klaro yon, very clear na nag-withdrawal. Di ba yung withdrawal? Klarong-klaro na contraception yon. Dahil fertile si Onan, dahil may semen siya, at saka yung babae may
egg naman, hindi naman sinabing wala. So, capable sila na makagawa ng buhay, pero hinahadlangan ni Onan, kinontracept ni Onan sa pamamagitan ng withdrawal, binuhos niya ang kanyang semen sa lupa. So, yun, labag yun. Pinarusahan si Onan ng Diyos ng kamatayan. So, puntahan naman natin yung sinabi ni Pastor Ray Season na yung sinabi niya, hindi pinarusahan si Onan o pinarusahan si Onan nang dahil hindi niya tinutupad ang obligasyon niya bilang isang brother-in-law. Kasi sa batas ng Hudyo noon, kapag ang mag-asawa ay yung lalaki sa mag-asawa mamamatay at saka yung lalaki ay may kapatid na buhay pa, yung lalaki na kapatid, obligasyon niya na magbigay anak. Kung walang anak yung dalawa, obligasyon ng kapatid na lalaki na buhay na magbigay anak sa kanyang kapatid sa pamamagitan na siya ang magsiping sa asawa ng kanyang kapatid para upang magkaanak sila. Yun. At saka yung punishment, kung hindi nila tuparin yun, hindi death, hindi kamatayan, kundi public humiliation lang yung yun. Siguro maintindihan naman ninyo kung ano yung public humiliation. Public humiliation ang parusa kapag hindi tuparin ang tungkulin ng isang lalaki na yung brother-in-law siya, hindi niya tinutupad. Mababasa natin yan sa Deuteronomio Kapitulo 25, versikulo 7 hanggang 10. Deuteronomio 25, versikulo 7 hanggang 10. Sa kaso ni Onan, ang parusa sa kanya na nag-withdraw siya, death, pinarusahan siya ng Diyos ng kamatayan. So, according to scholars, pinarusahan si Onan hindi lang dahil hindi niya tinutupad yung tungkulin niya bilang brother-in-law. Pinarusahan siya ng kamatayan dahil labag sa natural law ang ginawa niya. Yung sinabing withdrawal na ginawa niya, coitus interruptus. Mga kaibigan, mga kapatid, ito, dagdag ito sa explanation natin. Tandaan natin yung argumento ni Pastor Ray Season na pinarusahan si Onan dahil hindi niya tinupad yung obligasyon niya bilang brother-in-law. Pero hindi naman sinabi sa talatang yon na iyon ang dahilan. Pero talagang tatanggap siya ng parusa dahil may obligasyon siya pero hindi niya ginawa. Pero ang punishment sa ganyang sala, hindi death, but public humiliation. Pero bakit pinatay siya ng Diyos? So, hindi lang dahil hindi niya tinutupad ang kanyang tungkulin sa kanyang kapatid bilang isang brother-in-law. Babasahin ko dito ang isang comment na ating nabasa sa research natin. The biblical penalty for not giving your brother's widow's children was public humiliation. Yung sinabi na natin. Not death. Mababasa natin yan sa Deuteronomio 25:7-10. But Onan received death as punishment for his crime. This means his crime was more than simply not fulfilling the duty of a brother-in-law. He lost his life because he violated natural law. Linabag niya ang natural law. As Jewish and Christian commentators have always understood, for this reason, certain forms of contraception have historically been known as onanism. Tinatawag natin yan ngayon na onanism, yung sin of contraception. Onanism ang tawag niyan, no? After the man who practiced it. Just as homosexuality has historically been known as sodomy, after the men of Sodom who practiced that vice, no? Genesis 19. So mga kaibigan at mga kapatid, kung nagpa-practice tayo ng contraception, ang other
term, ibang pangalan natin noon, onanism. Kasalanan yun. Dahil yung sodomy noon, kasalanan yun. So yung onanism, kasalanan, bakit natin gagawin? Yung mag-contracept tayo. So, yung sinabi ni Pastor Ray Siso na pinarusahan si Onan nang dahil hindi lang niya tinutupad yung obligasyon niya, hindi lang yun ang reason. Dahil ang parusa na dapat sa kanya, kung yun lang ang rason, hindi death, pero pinatay siya ng Diyos. Again, biblical scholars, yung ancient interpretation sa text na yon, mga kaibigan, mga kapatid, ay talagang dahil linabag niya ang natural law. Natural law, linabag niya, so pinatay siya ng Diyos. Noon, mga kaibigan, mga kapatid. At saka walang mababasa natin na nagsasabi na pinarusahan si Onan nang dahil hindi lang niya tinupad yung obligasyon niya sa kanyang brother bilang isang brother-in-law. So, nakuha ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, pinatay siya ng Diyos. So, meaning, more than ang nagawa niya, hindi niya tinupad yung obligasyon niya sa kanyang kapatid. Dahil kung yun lang ang rason, hindi siya papatayin. Public humiliation lang ang dapat na parusa sa kanya, no? Sa Deuteronomio 25:7-10. At saka, mga kaibigan, mga kapatid, dapat niyong malaman, kung hindi pa niyo alam, na ang old teaching, yung old na paniniwala, yung matagal ng paniniwala sa mga Kristiyano, kahit na hindi pa ang pag-establish ni Christ ng church, nung hindi pa tinatag ng Panginoong Hesukristo ang simbahan niya. Yung panahon pa ng mga Hudyo noon, mga Israelitas. Kasi yung sa kaso ni Onan, Old Testament pa yon. Saka yun na talaga ang katuruan ng people of God, mga tao ng Diyos, na mali ang paggamit ng contraception. At saka pagdating sa New Testament, sa Bagong Tipan, bawal pa rin yun. Gusto ninyong ng patunay? No? Dahil kapag babasahin natin ang New Testament, wala pa rin mababasa na okay na ang contraception. At saka, kahit na ang mga naunang protestante, kagaya ni Martin Luther, ni Calvin, kung tingnan natin ang history sa kanilang mga nagawa noon, isip Kristiyano, kung tatawagin natin Kristiyano pa rin sila dahil kahit na naging protestante sila, kung alamin natin ang kanilang mga turo noon, kung talagang old teaching ba yan, ancient teaching ba yan ng simbahan, ang okay sa contraception, na hindi. Dahil nagkaroon ng pag-accept ng contraception sa Christianity, sa mga protestante, ay noon 1930 lang yan, 1930. Ibig sabihin, wala pa ang 1930, lahat ng mga Christians ay talagang nagkakaisa na mali ang contraception, mga kapatid, mga kaibigan. Ito, babasahin kong paragraph. Few realize that up until 1930, all Protestant denominations agreed with the Catholic Church teaching condemning contraception as sinful. Lahat ng mga Protestante before 1930 talagang nag-a-against sa contraception. So hindi sila nag-a-against, hindi sila tutol sa old teaching ng simbahang Katoliko na mali ang contraception. Kailan ba nagbago ang Protestante? Pagdating ng 1930, yung grupo ng mga Anglican,
1930 Lambeth Conference, 1930 Lambeth Conference of the Anglican Church, swayed by growing social pressure, announced that contraception would be allowed in some circumstances. Soon, the Anglican Church completely caved in, allowing contraception across the board. Since then, all other Protestant denominations, kabilang na sila ngayon, yung United Methodist, sila ni Bishop Tano, okay na sila sa contraception, pero ang original, yung ancient na turo, yung old teaching ng simbahan ay talagang against, pero binago ng Anglican Church noong 1930. Anong reason? Because of what? Because of social pressure. Social pressure. Gusto kasi ng mga tao na pressure sila. Hindi nila iniisip na mas mahalaga yung isip ng Diyos. Inisip nila ang gusto ng mga tao. Parang political reason ba? Parang political reason ba na hindi maganda ito kung hindi natin pagbigyan ng gusto ng tao. So, baguhin na lang natin yun. Anyway, okay lang ang Diyos sa itaas. Hindi naman tayo papatayin. Yan. Binago ng protestante at ginaya ng mga ibang protestante ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. Ano ang susundin natin? So, mga kaibigan, mga kapatid, tatandaan natin ito. Ang simbahang Katoliko, hindi ito turo lang ng mga kaparian. Turo ito noon pa, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit baguhin natin? Pur social pressure lang. Samantalang kung babasahin natin ang Biblia, simbahan ang masunod dahil ang nakikinig sa simbahan ay nakikinig ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon sa Lucas 10:16? Ang nakikinig sa inyo, aking simbahan, ay nakikinig din sa akin. Ang hindi nakikinig sa inyo ay hindi rin nakikinig sa akin. At saka sabi ni St. Paul sa unang Timoteo 3:15, ang simbahan, the Church of the Living God, the pillar and foundation of truth, haligit suhay ng katotohanan ang simbahan. So dapat tayong makinig. Tapos, ang Matthew 18:17, kung tao kang hindi makinig sa simbahan, anong tawag ng Panginoon sa inyo? Yung publican, yung tax collector noon na yun ang term sa mga makasalanan dahil yung mga tax collector noon ay nagpa-practice ng maling pagkukolekta ng buwis. Kaya tinatawag silang makasalanan. So, sabi ng Panginoon, kung hindi ka makinig sa simbahan, Matthew 18:17, tax collector ka o makasalanan ka. In other words, corrupt ka nga tao. So, kung hindi tayo makikinig sa simbahan, corrupt pala tayo, sabi ng Panginoon. Matthew 18:17. So, that is we call spiritual corruption, moral corruption. So, payag ba tayo, hindi tayo corrupt sa money, financially, pero corrupt naman tayo spiritually o morally? Huwag. Dapat kung ang ating presidente ay linabanan yung corruption sa pera ng gobyerno, dapat ring labanan yung corruption sa morality. Dahil talagang corruption sa morality yung hindi tayo makikinig sa simbahan. Babasahin niyo Matthew 18:17. Ako ay bumibilib sa ating presidente na linabanan niya. Parang magaling siya sa paglaban ng korupsyon sa pera ng gobyerno. Pero hindi siya magaling sa pagdating sa moral corruption dahil hindi siya nakikinig sa simbahan. Parang mas magaling pa siya sa simbahan. Dahil ang paniniwalaan nila yung mga dissent lang. Yung mga pariba, yung mga argumento ng mga humihiwalay sa simbahang Katoliko, sila ang pinaniwalaan. Pero yung authority ng simbahang Katoliko hindi pinaniwalaan dahil masama daw. Hindi daw totoo yung mali yung contraception. Pero samantalang babasahin natin ang Biblia, hindi nagtutulo ang Biblia ng contraception. Meron pa tayong mababasa sa kaso ni Onan. Tinatawag nating onanism yung contraception. Like Sodom and Gomorrah, sodomy ang tawag sa kasalanan yun. Contraception, onanism. Mga kaibigan, mga kapatid.
So, yan ang totoo. Ano ba ang pruweba natin? Ano ang proof natin na yung unang mga protestante sa wala pa ang 1930, talagang against ang original stand ng protestante sa contraception? Meaning, nag-a-adhere hindi sa lungat sa simbahang katoliko na turo na mali ang contraception. Ano ba ang katunayan? Ito ang sabi ni Martin Luther. Martin Luther said, "The exceedingly foul deed of Onan, the beast of wretches, is a most disgraceful sin. It is far more atrocious than incest and adultery. We call it unchastity. Yes, a sodomitic sin. Sodomitic sin. For Onan goes into her, that is, he lies with her and copulates, and when it comes to the point of insemination, spills the semen, lest the woman conceive. Surely at such a time, the order of nature established by God in procreation should be followed. Accordingly, it was a most disgraceful crime. Consequently, he deserved to be killed by God. He committed an evil deed, therefore God punished him." Ito ang mga salita ni Martin Luther noon. Magbasa kayo ng history, mga books na about Martin Luther, kung ano ang sabi niya about contraception. Ginamit pa niya ang bersikulo na ginamit ng simbahang katoliko. Genesis chapter 38 verse 8 to 10. Yung ginawa ni Onan na contraception ay talagang kasalanan yon. Sinabi na Martin Luther yun. So si Martin Luther ang original na protestante against sa contraception dahil ginamit niya ang bersikulo na ginamit din ng simbahang katoliko. So, ano pa? John Calvin, isang protestante rin noon. Ano ang sinabi niya? John Calvin said, "The voluntary spilling of semen outside of intercourse between man and woman is a monstrous thing. Deliberately to withdraw from coitus in order that semen may fall on the ground is doubly monstrous. For this is to extinguish the hope of the race and to kill before he is born the hope for offspring." Yan ang sinabi ni John Calvin. Ano pa? Si John Wesley, isang protestante rin. Before 1913 ito ha. "Those sins that dishonor the body are very displeasing to God, and the evidence of vile affections. Observe the thing which he, Onan, did displease the Lord, that it is to be feared. Thousands, especially of single persons, by this very thing still displease the Lord and destroy their own souls." These passages are quoted in Charles D. Proban, The Bible on Birth Control, which contains many quotes by historic Protestant figures who recognize contraception's evils. So mga kaibigan at mga kapatid, ang original na turo ng protestante mali ang contraception. Hindi sumasalungat sa simbahang katoliko. Sa nalaman ko lang, yung protestante, sinasalungat nila yung papacy, yung supremacy of St. Peter, at saka yung purgatory. Pero yung contraception, hindi nila tinutulan na mali yan. Pero binago ng protestante ng Anglican Church noong 1930. So sinong nagbago? Katoliko o yung mga protestante? Mas magaling pa, mas mabuti pa ang Quran, ang mga Muslim. Sa bagay, una pa sila, no? Mga 680 ang Islam. So, mga kaibigan, mga kapatid, before 1930 talaga, universally teaching yung mali ang contraception, pero binago ng 1930. Modernism. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, mag-study kayo, mag-aral kayo about modernism. Kung ito ba ay kaloob ng Diyos.
magustuhan ba ng Diyos o nagustuhan ba ng Diyos ng tinatawag nating modernism? Tandaan lang natin, yung pabago-bago, babasahin niyo sa Biblia, yung mga tao na pabago-bago ang turo, linabag yung original na turo, ang Diyos na lang ang hahatol sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Tandaan lang natin na merong teksto ng Biblia na tandaan natin, darating ang panahon, na may mga tao na gawing tama ang mali at saka yung mali gawing tama. Baka matatamaan tayo sa mga salitang yon, mga kaibigan, mga kapatid. Ang mali ay talagang mali. Hindi pwedeng gawin nating tama. Kung ang contraception sa paraan ng Diyos, sa turo ng Diyos ay mali, hindi pwedeng ang tao ang magbago nito na gawing tama. Mga kaibigan, mga kapatid. So, payag ba kayo na hindi natin pakinggan ang simbahan na siyang nagtuturo sa mga katuruan ng Diyos? At saka, meron pa akong babasahin dito, mga kaibigan, mga kapatid, related sa ating mga nasabi na ito. The biblical teaching that birth control is wrong is found even more explicitly among the church fathers who recognize the biblical and natural law principles underlying the condemnation. Mga kaibigan, mga kapatid, meron tayong idagdag na mga kaalaman, kung hindi pa ninyo alam ito, na yung mga naunang Kristiyano, kagaya nung mga tao na nandun nung ikalawang siglo, ikatlong siglo, sino-sino mga tao, yung mga early Christians, ano ang mga nalalaman nilang turo, gusto nating i-share. Dahil sila, itong i-share kong dagdag ngayon, mga pruweba natin ito, mga proof natin na early Christians teach, nagtuturo talaga ang mga naunang Kristiyano na mali ang contraception. Kung mahirapan ang mag-asawa sa paggawa ng bata o paggawa ng bagong buhay, hindi contraception ang paraan nila, kundi natural family planning, yung tinatawag nating abstinence. Hindi contraception ng abstinence, ha? Balikan ko. Uulitin ko. Ang natural family planning, hindi contraception. Dahil kung magsiping ang mag-asawa na hindi fertile ang isa sa kanila o dalawa sa kanila, hindi sila makabuo ng buhay. So, hindi contraception. Samantalang ang babae at lalaki ay fertile, kung mag-sex sila, magsiping sila, ay talagang makabuo sila ng procreation dahil fertile silang dalawa eh. So, kung hadlangan ng contraception, violation na sa natural law. So, natural family planning, uulitin ko, hindi contraception. Hindi contraception ang natural family planning. Ito ang sabi ni Clement of Alexandria na nasulat niya ito AD 195. So, late 2nd century na ito. No? Dahil ang 2nd century, 100 to 200 AD. So, 195 AD meaning huling part na sa 2nd century. Clement of Alexandria wrote, 195 AD, because of its divine institution for the propagation of man, the seed is not to be vainly ejaculated, nor is it to be damaged, nor is it to be wasted. No? The Instructor of Children, 21091-2. Okay, so mali yung contraception, yung seed, o i-waste natin. Hippolytus of Rome wrote in 255 that on account of their prominent ancestry and great property, the so-called faithful, certain Christian women who had affairs
with male servants want no children from slaves or lowborn commoners, so they use drugs of sterility or bind themselves tightly in order to expel a fetus which has already been engendered. Refutation of all heresies 9:12. Ito pa, around 307, Lactantius explained that some complain of the contents of their means and allege that they have not enough for bringing up more children, as though in truth their means were in their power. Or God did not daily make the rich poor and the poor rich. Wherefore, if anyone on any account of poverty shall be unable to bring up children, it is better to abstain from relations with his wife. So, mga kaibigan, mga kapatid, ang abstinence pala, ang natural family planning, yung tamang pamamaraan sa pagplano ng pamilya. Anong sabi dito? Kung hindi kaya ng mag-asawa, it's better to have contraceptions? No, hindi sinabi dito. Ang sinabi dito, wherefore, if anyone on any account of poverty shall be unable to bring up children, it is better to abstain from relations with his wife. So, abstinence ang pamamaraan noon. Natural family planning, hindi contraception. Dahil hindi sila nagsiping. Masasabi lang nating contraception kung nagsiping sila at hinahadlangan yung buhay dahil fertile silang dalawa. Pero kung walang nangyayaring siping, paano masasabi nating contraception yan na unable to procreate because there's no meeting, walang pag-abot ng egg ng babae at semen ng lalaki. So mga kaibigan, mga kapatid, ang tunay na turo, dapat nating sundin ang turo ng simbahang Katoliko. Mga kaibigan, mga kapatid. Tapos sasabihin natin, hindi pwedeng diktahan ng simbahan ng gobyerno. Pero tanong ko, totoo yan, hindi pwedeng didikta ang simbahan sa gobyerno. Pero, tanong, ang gobyerno, ano ang pipiliin niyang turo? Yung mali o tama? Kung magkataon na malaman ng gobyerno na tama ang sinabi ng simbahan, hindi ba niya paniwalaan ang sinabi ng simbahan dahil lang sa separation between church and state? Hindi ganoon. Dahil kapag sinabi ng simbahan na mali ang atheism, talaga namang pinaniwalaan ng gobyerno ang sinabi ng simbahan na mali. Yung sinabi ng simbahan na masama ang pagnanakaw, pinaniwalaan din yan ng gobyerno. O against ba yun sa separation between church and state? Hindi. So kapag magsabi ang simbahan na mali ang contraception, ang gobyerno ba ay talagang magsabi na mali rin o okay? So kapag okay, ayun na, mananagot na ang gobyerno sa Diyos. Parang inconsistent ang gobyerno kung isali ang contraception dahil unang-una sa preamble sa ating konstitusyon, hiningi o ginamit ang pangalan ng Diyos, hiningi ang guidance ng Diyos sa ating preamble, sa ating konstitusyon. Pagkatapos, hindi sinasali, hindi ina-apply ang turo ng Diyos sa Biblia sa ating batas. So yun, yung argumento na separation between church and state, para sa akin mga kaibigan, mga kapatid, pagdating yun sa pera, so administration, pero kapag pagdating sa morality, mga kaibigan, mga kapatid, hindi na ito particular sa gobyerno. Tandaan ninyo, kahit na sa Islam, religion, sa gobyerno nila, hindi inalis yung Quran. Nandun ang guidance sa Quran, hindi pwedeng lalabagin yung turo sa Quran, di ba? So tayo mga Kristiyano, si Kristiyano ang ating presidente, so dapat hindi niya ihiwalay yung Biblia, yung morality.
At saka, hindi naman specialize ng gobyerno ang morality. Specialize yan ng simbahan. So bakit hindi natin paniwalaan ang turo ng morality sa simbahan na masama ang contraception? Ngayon, sabi nila, maraming religion naman tayo. O anong sabi? Yung sa protestante, okay sila sa contraception, so ibang morality yun. Ang tanong, tama ba sila? O gagawin ba o ginawa lang nilang tama ang mali na noon pa? Sinabi na mali yun. Anong sabi ko kanina? Even the original teachings of Protestants against contraception. Pero bakit ngayon iba na? Mag-isip kayo, Katoliko ang nagkamali o sila ang nagkamali? Hindi naman nating pwedeng sabihin lahat na religion ay tama. Di ba? Merong mali. Dahil sabi ng Biblia, magsidatingan ang mga hindi totoong mga ngaral. Mga bulaang mga ngaral. Sino ang mga bulaang mga ngaral sa huling panahon? Kung Katoliko, well, huwag niyong paniwalaan. Pero kung ang resulta sa pagsusuri ninyo, tama ang sinabi ng simbahang Katoliko, well, huwag kayong magsabi na kapag magsabi ang simbahan tungkol sa morality, tungkol sa contraception, huwag niyong gamitin yung argumentong separation between the church and state. Dahil ang daming pinaniwalaan ng gobyerno na tinuro ng simbahan. Anong turo ng simbahan? The Ten Commandments. Thou shall not kill. Lapag yung papatay ka ng tao. Di ba? Thou shall not commit adultery. Thou shall not steal. Di ba? Pinaniwalaan yan ng gobyerno. Pero bakit hindi pinaniwalaan lahat? Na ang Holy Spirit, ang banal na santo, ang nag-guide sa simbahan upang hindi siya makaturo ng mga maling turo. Ang resulta, pipiliin lang natin ang turo ng simbahan, yung gusto lang natin, ang pinaniwalaan natin, pero yung hindi natin gusto, labag sa ating crave. Dahil gusto tayo lang, pleasure lang, pleasure. Yung procreation na kahit na makaprocreate dahil fertile ang dalawa, hinahadlangan. Meaning, hinahadlangan natin ang Diyos. Dahil, mga kaibigan, mga kapatid, tatandaan natin, ang pagdami ng tao, yung go and multiply, ibig sabihin noon, gusto ng Diyos na mag-glorify ang ating Panginoon sa pagtupad natin ng pagdami natin. Dahil ginawa tayo para mag-glorify ang God. So, meaning, kung magdami tayo, pinalaki natin ang pag-glorify ng Panginoon, tapos hadlangan natin yan. So, parang anti-glorification of God tayo. Yung sinabi nating, to glorify God, to God be the glory. Inconsistent tayo sa mga salitang yun dahil yung ang pagdami natin, yung buhay, ibig sabihin nun, gino-glorify natin ang Panginoon. Pero against tayo sa buhay nang dahil hindi tayo, baka mahirapan tayo, takot tayo. Anong sabi niyong kapatid nating Muslim sa debate? Huwag tayong matakot sa kahirapan. Ang importante, tutupad tayo sa utos ng Panginoon. Sa Muslim, Allah. Sa atin, Ama. Amang Diyos. So, mga kaibigan, mga kapatid, nag-isip tayo. Marami pa dito, pero yan na lang muna. Tapos, may idagdag ko itong sabi ng isang pro-RH na wala namang mabasa na okay ang contraception, brother. Pero wala din daw mababasa na masamang paggamit ng kondom, pills. Magandang argumento din yun. Hinahanapan tayo ng literal command. Pero mga kaibigan, mga kapatid, kung hindi ko mabasa ang literal na kondom na labag yun at saka yung pills, ito ay tama na ba? Hindi ganun ang
matinong argumento na dapat nating paniwalaan dahil hindi naman lahat na pag-specify natin sa isang mali ay talagang nandito sa Biblia. Dahil halimbawa, yung corruption, hindi tayo makabasa sa Biblia na corruption sa gobyerno. Di ba? Pero mali yun dahil related yun sa pagnanakaw. Yung corruption, pagnanakaw yun, di ba? Ang daming uri ng pagnanakaw. Basta ang dami. Yung gawa ng isang tao na composition, tapos kopyahin mo. Pagnanakaw yun, hindi sa iyo yun, tapos inaangkin mong sa iyo. Di ba? Hindi ba masama ang plagiarism dahil hindi mababasa sa Biblia? No. Meron ng sample. Ang sample na mali ang condom pills dahil yung mga gayong gawain, contraception yun. Related yun. So, hindi na dapat babasahin pa natin sa Biblia kung anong klaseng contraception. Basta mali ang contraception. Katulad sa pagnanakaw, thou shall not steal, pero ang daming klaseng pagnanakaw. Hindi na pwedeng isa-isahin pa natin hanapin ito sa Biblia. Meron ng sample. Kagaya sa teacher natin sa eskwelahan, may sample. Tapos, sa sample nun, makakuha na tayo ng lessons. So, yan. Mali ang withdrawal. Bakit mali ang withdrawal na ginawa ni Onan? Dahil contraception yun. So, any kind of contraception, mali. Kahit na literally hindi mababasa sa Biblia. Kung hanapin natin lahat letra por letra, walang religion na makasunod. Dahil yung mga pangalan ng ating mga religious leaders, hindi natin mababasa sa Biblia. Diba? Yung kung anong pangalan ng pastor mo. Bakit naniwala ka sa kanya na wala namang mababasa sa Biblia na ang pangalan ng pastor na yon na sugo siya ng Diyos? Hindi na. Kung talagang tunay siya na pastor ng Diyos o pari ng Diyos, kahit na hindi mababasa ang pangalan niya sa Biblia, ay talagang maniwala tayo sa kanya dahil sugo siya ng Diyos. Yun ang ating sagot sa mga punto sa debate noon, mga kaibigan, mga kapatid. Maraming salamat. Babalik po ang ating debate patungkol sa RH Bill at bago po tayo tuluyang magpaalam, pakinggan po natin ang mga panghuling pahayag ng ating mga panelists. Simulan po natin kay Bishop Iniguez. Kaugnay ng RH Bill, nais ko lamang banggitin na ang simbahan at tayo ay tunay na nababagabag dito sa kahirapan na nararanasan ng ating bansa. Kaugnay nitong mga babae rin at yung mga lumalabas sa ating bansa. Ngunit, pangalawa, amin ding aalam na tayo ay pro-life. No? Na nais nating ipagsanggalang din ang buhay mula sa simula nito na ito ay ang fertilization. At pangatlo, naniniwala tayo na ang responsible and natural regulation of birth to natural family planning, yan ang plano na may kapal at yan ang dapat nating itaguyod. Alright, maraming Okay. salamat, Bishop Iniguez. Ngayon naman si Bishop Rodrigo Tano ng Philippine Association of Bible and Theological Schools. We are all Filipinos. We have our constitution which is democratic and respects the right of every Filipino. Ang ating constitution also ay merong provision doon, separation of church and state. I refer to the non-establishment of one religion. Maraming salamat po, Bishop Tano. At sa panig naman ng mga anti-RH bill at kumakatawan sa mga Muslim, si Imam Bashir para sa Imam Council of the Philippines. Pauling salita po, address to sa kabila at saka itong mga undecided pa, na nabanggit ko kanina yung natatakot kayo sa poverty, ay huwag kayong matakot dahil pananagutan niya ng sa taas. Kaya tayo nilikha niya dahil meron talagang nakaalala. At ang sinabi dito, yung sa birth
nabanggit ko kanina, verse 17, chapter 17, verse 31, na yung may budget talaga sa iyo at sa iyong anak. Meron namang verse, I should say, chapter 11, verse 6, na ang sinabi dito na lahat ng kanyang nilikha ay meron siyang budget. Sa aming mga Muslim, ay wala kaming problema sa poverty dahil kami ay nagtutulungan. Hindi lang kapatid namin tinutulungan, kundi pati yung mga non-Muslim ay tinutulungan namin. Subukan ninyo ako. Kung magka-problema kayo, pupunta kayo sa amin. Tutulungan. Okay. Ngayon naman, sa Pro-RH Pastor Ray Season ng Knox United Methodist. Hindi po ibig sabihin na dahil tayo ay pro-RH bill, tayo ay pro-abortion. Dahil ako ay anti-abortion din. At kagaya ng sabi nung kahit nag-fail yung contraceptive, kung may anak ka, hindi mo ilalaglag. No? You will accept that as a gift of God. Ngayon, ang RH bill ay hindi lang tungkol sa contraceptives, kundi tungkol sa education, sa maternal, newborn, and child health services. According to statistics, ang ARMM ang may highest maternal deaths. Ang Forbes spike ang pinakamababa ang maternal deaths. Saka po ang SWS and Pulse Asia surveys, 7 out of 10 Filipinos, and the majority of those who were taken were Catholics, are pro-RH bill. Alright, maraming salamat po. At ngayon naman, pakinggan natin ang huling pahayag ni Reverend Father Melvin Castro. Una tigit po sa lahat, ang moralidad hindi sinesurvey, hindi pinagbobotohan. Ang kalooban at batas ng Diyos sinusunod natin. Ikalawa po, separation of church and state. Yun nga po ang pinupuntirya ng RH bill na ito Pinupuntir niya ang pananampalatayang Katoliko. Sisirain niya yung pananampalataya na yon. Hindi nga siya nag-i-establish, pero nagdi-destroy siya ng isang pananampalataya. Ikatlo po, ang amin pong pakiusap sa ating sambayan ng Pilipino, hindi ito ang sagot sa problema ng 11 maternal deaths every day. Bigyan sila ng healthcare sa kanilang pagbubuntis at pagdadalang tao. Kahit walang RH bill, dapat ginagawa na ito ng gobyerno noon pa man. At panghuli po, pakiusap po natin sa ating mga kapwa Kristiyano na leader, balikan po natin yung noon at pumorward tayo. Magkaisa tayo, tutulan natin ang contraceptive. At ngayon naman, si Reverend Father Henry Anyola, na Canon of the National Cathedral, Iglesia Filipina Independiente. Ito po ang aking panghuling panalita na kong ipaabot doon sa panelist, mga narito ngayon, at sa lahat ng mga nanonood sa gabing ito. Nauna, ang aming simbahan ay batid at nag-aalala sa nangyaring mga kahirapan, paglubo ng populasyon, at ano pang mga sakit na lumalaganap dahil sa ganitong kulang sa pagpaplano. Ngayon po, ang simbahan ay sumusuporta na may pasa ang RH Bill upang maproteksyonan ang mga nanay, ang mga ina, ang mga pamilya, mga anak, maging maganda ang kanilang kinabukasan, mentally, emotionally, at spiritually. At para sa national development, at of course, sumusuporta ang simbahan namin dahil naniniwala na itong contraceptives ay hindi kasalanan. Kami lamang ay against sa abortion. At sa RH Bill, walang abortion po doon. Kaya po, nais kong ipaabot sa lahat na bigyan ng freedom ang mga mag-asawa to choose which is agreeable. Okay. Yun lang po. Kaya, kung gusto nating ma-reduce ang ating kahirapan, suportahan ang RH Bill. Sige po. Manggugulo sana ako, mambabasa ako ng Section 10 at Section 18. Nako, yung first sentence lang ngayon, bali na. Ito ang aming huling tanong para sa undecided group. Pabor ka ba sa RH Bill, oo o hindi? Pabor ka ba sa RH Bill, oo Kailangan o nyo hindi? lang magdesisyon. Panahon na para sa inyong pasya. Pabor ka ba sa RH Bill, oo o hindi? At ito na po ang huling tanong. At ito ang resulta. 100%. That means, Regine, ikaw ay bumoto
laban sa RH Bill. Pakipaliwanag ang inyong desisyon. Actually, yung pagboto namin, I think I speak in behalf of everybody here, hindi ibig pong sabihin, totally against kami. May mga konting mga loopholes pa rin kasi, kaya hindi namin pwedeng buong loob namin sasabihin na talagang botong-boto kami sa RH Bill. Everybody has good intentions about the value of life. It's about education. So I believe the education not necessarily has to come from the church or from the school. Dapat galing sa magulang. So, para sa akin po, Maraming salamat. Okay. Sana ay pag-usapan nyo ni Lander ang iyong naging desisyon at huwag nyo sanang pag-awayan. At muli po, nais namin pasalamatan ang lahat ng mga nakilahok sa ating debate ngayong gabi. Ang iba't ibang mga concerned groups, At higit po sa lahat, sa inyo po, aming mga kapatid, laging tandaan, dapat pong makinig, makialam, huwag maging mangmang. Ako po, si Lucy Cruz Valdez. at ako po si Atty. Dong Puno. Hanggang sa muli po. Ito ang News 5 Debate. Hamon sa pagbabago. Huwag lang manood. Huwag lang bumanga. Habang nakaisip, tapos makinig, tapos magmasid. Tapos makialam ka, kapatid. Hindi na uso ang ignorante, pare. Matuto na sa mainit na debate, mare. Tapos makinig, tapos magmasid. Dapat makialam.